Nagtapos na ngayong araw ang balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika. Mas malaki pa raw ito sa susunod na taon. Pero ngayon pa lang, may ibang bansa rin ang gustong magsanay kasama tayo. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Magkasabay ng nirolyo kanina ang watawat ng Balikatan Exercise 2024 ng mga kinatawan mula sa Armed Forces of the Philippines at US Armed Forces bilang hudyat ng pagtatapos ng 19 na araw na pagsasanay ng dalawang militar sa iba't ibang panig ng bansa. Mula sa dagat, himpapawid, at dalampasigan, dumaan sa iba't ibang senaryo at tactical drill ng mga sundalo para hasain ang kanilang kasanayan na makipaglaban ng magkakasama. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, ang balikatan ngayong taon ang pinakamalaki sa nakalipas na 5 dekada. Pero patikim pa lang daw ito sa mas malaki at mas malawak pang balikatan exercise sa 2025. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos, excited na nga raw para rito. He looks forward to next year's exercise, which will be I believe, the full battle simulation, which will put to the test the combined capabilities in the most realistic of scenarios possible, with safety in mind. Paglilinaw naman ng AFP, hindi puro bakbakan ang gagawin sa susunod na balikatan. Pagtutuunan din daw nitong iba pang aspeto ng gera, pati pagtugon sa mga kalamidad. Target ng AFP na mas isali na rin sa susunod na balikatan exercise ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kabilang ang Philippine Coast Guard, PNP, DFA at DICT. Whole of government at whole of society approach daw kasi ang balak nila para mahasa din ang mga ito sa pagtugon sa mga issue at problema sa hinaharap. Bukod sa Amerika, bukas din daw ang Pilipinas sa bilateral exercise kasama ang iba pang bansa. Kasunod yan ng pahayag ng French Navy na gusto ulit nilang magsanay kasama ang Philippine Navy. Pabor naman dito si Pangulong Marcos. Napakalaking bagay yan dahil ito lang ang paraan upang magarantiya natin na ang West Philippine Sea ay patuloy ang tinatawag na freedom of navigation at ang daming dumadaan dyan. Kailangan libre, ligtas ang lugar ng West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.